Shoutout po sa inyong lahat. Ito na po. Anti-Political Dynasty Bill. Formal nang sinimulang busisihin sa Kamara. Ito na po. Dapat ito talaga dapat ang maipasa. Kasi ito po ang makakapagsugpo sa mga dynastiya. Alam niyo po kasi, hindi naman lahat ng dynastiya nagnanakaw. Pero karamihan po sa mga dynastiya ngayon, sangkot. Sangkot. Sangkot sa kabulastugan. Hindi ko po sinasabing lahat. Ano? Kaya lang, karamihan sa kanila ay sangkot talaga sa kabulastugan. Yun may mga, kung hindi dynastiya, ang sangkot, yun mga party list representative ang sangkot. Kung traktor, 70% ng mga party list congressmen ay kung traktor. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. Ano? Kasi napatunayan na po nila, inimbestigahan po nila yan at lumabas na 70% sa mga uh, party list representatives ay kontraktor. Nakakalungkot dahil nga lang sa pagbabago ng batas dyan na binago po ng Korte Suprema kaya nagkalintik-lintik, nagkaroon ng napakaraming pagnanakaw. Biro mo, 70% kung ng party list congressman mag contractor. Terrible. Ngayon lang nangyari yan. Oh. Pero alam naman nila, nasa batas yan, nasa konstitusyon na bawal. Pero ano ginawa? Tinarantado ang konstitusyon. Dahil alam nila ang 1987 Constitution may butas talaga. Napakalaki ng butas. Alam nila kung paano nila itatago. Ito na ngayon, nandito na tayo ngayon sa bardagulan time. Ha? Kailangan na nga bardagulin itong mga kontraktor na ito. Ginagawa nilang taguan ang ating konstitusyon para nakaw. Tapos magtatago sila sa kanilang mga party list. Galing talaga. Okay, pakinggan po natin itong mga ang balita ngayon tungkol po dito sa anti-political dynasty bill. Papasa nga ba ito o hindi? Pero para sa akin, dapat pumasa. Kasi ito po ang katapusan ng matagal ng ah, pagmamayagpag ng mga dynastiya. Oh. Sinimulan na ng Kamara ang pagtatalakay sa Anti-Political Dynasty Bill ngayong araw matapos itong masama sa priority bills ng Marcos Jr. administration. 20 bersyon ng panukalang batas ang nakasalang sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pinamumunuan nila Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Kaninang umaga, nagbahagi rin ng kanyang mensahe si House Speaker Bogie D na naghain din ng kanyang sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill kasama si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. May mga kanya-kanya po silang version. May version ang mga Makabayan Black, may version po itong si Congressman Marcos at saka itong House Speaker at si Bogie D, ano? Sila po may version, ano? Sana kung ano yung mas maganda na version, yun ang maipasa. Kasi priority po 'yan ng ni BBM na matapos na po yung anti-political dynasty bill na yan. Kasi matagal na po yan Simula pa yan nung panahon ni Cory. Nasa constitution po natin yan pero walang gumagawa. Walang gustong walang congressman na gumawa niyan. Dahil ayaw nila Gusto nila maging political dynasty sila. Sa panukalang anti-political dynasty bill ay matagal nang hinihintay ng sambayanang Pilipino. Matagal nang hinihintay. Mali po yun. Matagal nang hinihintay. Hindi lang matagal. Dobleng tagal. Matagal na matagal. It has been close to 40 years since our Constitution was ratified with a provision intended to guarantee equal access to opportunities
for public service and prohibit political dynasties. Ngunit kulang po ito ng isang enabling law. At ito na po ang nais nating ipasa sa 20th Congress. Dagdag ng speaker, seryoso itong tatalakayin ng Kamara. Kaya po tayo nagsasagawa ng mga pagdinig na tulad nito upang marinig ang lahat sa panig at iba't ibang mga pananaw at ang buong sakla. Alam niyo po, kung hindi pumutok yung flood control na yan, yung ghost project na yan, hindi mapapansin ito yung anti-political dynasty bill na matagal nang gustong ipasa, na matagal nang gustong gawin. Ha? Pero hindi. Kung kailan talaga nagkaroon ng malalim na korupsyon, saka pa lang nito may papasa siguro. Sana. Ano? Upang maputol na talaga ang mga pagnanakaw. Kasi diyan po talaga nagsimula yan eh. Yung corruption sa mga political dynasty. Sila po ang nag-umpisa niyan eh. Sa totoo lang. Kaya nga naging rampant yung nakawan sa ating gobyerno. Dahil diyan. Na magiging implikasyon ng panukalang batas. Nandito po kami hindi lamang upang magsalita, kundi sa lahat upang makinig. Bukas ang aming isipan at bukas din po ang aming kalooban sa makabuluhan at tapat na pag-uusap. Isa sa mga sasala ngayong araw ang House Bill 6771 ni Nadia at Marcos na matatanda ang umani ng kritisismo dahil hindi raw malinaw kung ano ang maximum number na magkakapamilyang maaaring humawak ng elective national and local positions ng sabay. Bukod pa rito, binuksan na rin sa pagdinig ang iilan pang kilalang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Kabilang na ang inihain ng Makabayan Bloc na nagbabawas sa magkakamag-anak up to 4th degree of affinity or consanguinity na tumakbo o umupo sa kahit anong national or local position. At ang bersyon ng Akbayan Reform Bloc na tinatawag nilang most comprehensive version of the Anti-Political Dynasty Bill. Suportado ni Attorney Lee Edson Garcia ng UP College of Law ang pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill. Isa si Garcia sa mga inimbitahang resource person sa pagdinig. The prohibition of political dynasties is a constitutional command and is an integral component of all laws, rules, and regulations on public service. Article 2, Section 26 is read into our legal framework. It is our opinion that defining political dynasties is not tantamount to adding a new requirement to holding public office, as the constitutional command prohibiting political dynasties has been a Kapag po naging batas po ito, sa susunod na eleksyon wala na pong tatakbong mga magkakaapelyedo. Totoo po yan. Mga Singson sa Ilocos Sur, Dinastiya, Marcos sa Ilocos Norte, Bujidi sa Isabela, ano? Cayetano dito sa Taguig, Binay sa Makati. Tapos itong si Tulfo, si Rafi Tulfo dito sa Quezon City. Ang asawa niya congressman, si Rafi Tulfo. Ang anak niya congressman, tapos kapatid niya rin senador. Buti nga hindi nanalo si Ben. Hindi ko naman sinasabing masasama sila, no? Kasi mayroon naman silang nagagawa na mabuti, hindi naman sila nagnanakaw. Pero karamihan talaga ng dinastiya dito sa atin ngayon involved sa anomalya. Marami diyan. Kung hindi mga kickback sa proyektong nakinabang sila sa mga proyekto, nakikinabang sila. Si Revilla, dynasty rin sa Cavite. Bukod kay Revilla, sino pa ba dyan sa Cavite? Wala na akong maisip. Pero marami pa na mga dinastiya. Si Duterte sa Davao.
Oh, 'di ba? Madami. Kaya nga namayagpag eh. Excuse me. Naniniwala po ba kayo na si dating President Duterte at saka si Sara Duterte ay may joint account? Ang laman 2 bilyon na hindi nila dineclare sa kanilang salin. Yan po ang isa sa mga ah, kasalanan nila sa taong bayan. Impeachable offense po yan. Kaya isa yan sa mga didinggin. Isa yan sa mga kasalanan ni Sara. Oh, patuloy po tayo. Condition for public service since the birth of our constitutional framework in 1987. Nais din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naimbitahan din sa pagdinig na maipasa ang panukalang batas. Pero hindi rin anya maikakaila na may mga hamon pa rin sa pagbibigay kahulugan sa political dynasty. Pag ba naglagay tayo ng political dynasty, ay ating po bang nililimit ang kapangyarihan ng mamamayan na mamili ng gusto nila? So yan po yung mga laging pinag-uusapan dito sa issue na to. Ang sinasabi naman po ni COMELEC, konting panahon na lang po yung natitira natin bago ang 2028 elections. So ibig sabihin, hindi naman sa minamadali namin ng Kongreso, kung sadyang kailangan po nating maipasa, ay di sana po bago mag-file ng candidacy Tama. by 2027, na andyan na yung anti-political dynasty law na yan. Kaya umaasa rin ang COMELEC na mas mapalalim pa ang diskusyon ng Kamara tungkol sa panukalang batas sa mga susunod nitong pagdinig. Para sa Agenda, Tama po. Ako, pahayag ako dyan. Susuportahan ko yan na dapat mapabilis ang pagpasa ng anti-political dynasty bill. Ano? Upang mapirmahan ng presidente, maging batas. Sa susunod na election sa 2028, wala na pong magkakaapilyedong tatakbo. Ha? Hanggang 4th degree. Halimbawa ako, tatakbo ako. Wala akong mga kamag-anak na tatakbo ng mayor, kung ano man ang tatakbuhan ko, halimbawa, tatakbo ako sa Senate, wala nang iba. Ako lang. At saka dapat halal tayo ng bagong mukha. Kasi yung mga hinahalal po natin, pare-pareho eh. Pabalik-balik na lang sila diyan, ginagawang trabaho ang paglilingkod sa bayan. Dapat yan isa puso ang paglilingkod, hindi yun ginagawa mong tuwing eleksyon na lang nandyan ka. Ano? Kasi alam mong mananalo ka eh. Dahil sa apelyido mo. Oh. Hindi ko naman sinasabing bobo ka. Bobo yung mga yan. Dahil nakapag-aral yung mga yan. Pero, wala nang pagkakataong manalo yung iba dahil sila-sila na lang. Oh. Si Cayetano, kagaya niyan, ni Cayetano, pabalik-balik na lang dyan. Nung matapos yung term niya ng pagkasenador nun, lumipat siya sa naging DFA secretary siya, ginawa siya ni Digong ng DFA secretary kasi natalo siya nung magtandem sila ni Digong. Pagkatapos ng DFA secretary, pumunta siya dito sa Congress. Naging speaker siya. O, di ba? Natandaan niyo po 'yon. O. Nung matapos ang term ni Digong, tumakbo ulit siya. O, nanalo siya, kaya siya senador ngayon. Matatapos ang term niya sa 2028. Oh. Kapag yan, magre-re-elect ulit, ayan na. Dapat hindi na siya pwedeng tumakbo ulit sa 2020. Dapat isang term lang talaga ang mga senador. Para yung iba naman, maranasan nilang maging senador. Kagaya nila Espiritu. Magaling si Espiritu, kaya lang wala siyang hindi siya nanalo. 2 beses na siya tumakbo, hindi siya nanalo dahil nga ang mga nakakasabayan niya sa pagka-senador ay mga kilalang tao, kilalang apelyido. Siya hindi pa siya kilala. Kahit magaling siya, pero hindi siya kilala, malaglag siya. Kagaya nito nila Gibucho Duro. Magaling po yan si Gibucho Duro. Pero wala eh.
Panahon na para tapusin talaga ang negosyong politika. Ano? Kasi ginagawa ng negosyo ang politika dito sa ating bansa. Naminana pa. Hindi pinaghirapan ang anti-political dynasty bill ay hindi laban sa pamilya, laban ito sa monopolyo ng kapangyarihan. Kapag iisa ang apelyido sa pwesto, iisa rin ang direksyon, sariling interest kung tunay ang serbisyo. Hindi dapat matakot sa patas na laban. Hindi ito pagkitil sa karapatan. Ito ang pagbubukas ng pinto para sa maraming karapat-dapat. Ano? Sa bansang sawang-sawa na sa isang apelyido, malinaw ang sagot. Panahon na para magpalit ng sistema. Hindi lang muka, palitan na ang sistema. Okay. Ramir Boulder po.